Magandang araw po at welcome back po muli ating pong pagkukwentuhan ngayon sa araw na ito. Yung numero sa Senado na hindi matapos-tapos ang haka-haka kung anong mangyayari kung may makukulong pa, dahil inaasahan naman natin na si Jinggoy Estrada may kakaharaping non-bailable na warrant of arrest. Hindi natin alam kung kailan niya i-release. Bagamat yan nagkaroon sila ng I think nag-petition sila para magkaroon ng bail, pero wala pang desisyon ang 5th Division ng Sandigan Bayan na umahawak ng kaso ng plunder ni Jinggoy Estrada. Pero bago po yan, sana po mag-share, mag-comment, mag-like, mag-subscribe po kayo para magkausap-usap po tayo. Ngayon po ganito, pangatlong kaso po ito ni Jinggoy Estrada. Noong una, 2001, 2014 pork barrel, yung 2001 po sa Weteng, 2014 sa pork barrel, ito naman ngayon sa flood control scam. Alam na niya ang mga proseso dyan, bagamat na-acquit siya sa dalawang ang kaso niya, pero ito na naman, meron naman siyang kaso, pangatlo na. Sabi nga na iba, third time is a charm, sabi ko dun sa kabila kong video. Ngayon po, ano po epekto nito sa bilang sa Senado? Tandaan po natin, napakanipis ng mayorya ng Senado ngayon. Meron silang 13 miyembro sa pamumuno ni Alan Cayetano na naluklok noong Mayo 11, kung saan lumabas si Bato de la Rosa tumulong para mapababa sa pwesto si dating Senate President Tito Soto. At ngayon yung 13 na yon ay 12 na lang in effect, dahil nga si Bato de la Rosa ay may kinakaharap na active international warrant na ngayon ay tinutugis siya ng mga kapulisan na nahanap unasan para isilbi sa kanya ang warrant of arrest. May mga pananagutan siya kailangan niyang harapin. So 12 na lang itong majority natin, habang 11 ang minorya. Itong 12 mayroong pang plunder kay si Jinggoy Estrada. Sa katunayan, nagpiyansa siya sa kanyang graft case kahapon, 90,000 pesos. Ang judge na umahawak sa kanya doon sa 2nd Division ng graft ay siyang judge na nag-acquit sa kanya sa dati niyang kaso. Coincidence, pero ganun talaga kasi shuffle yan. So anyways, yung pangyayari na si Jinggoy ay may kasong plunder, non-bailable, nasa 5th Division ngayon ng Sandigan Bayan. Kapag po yan nag-release ng warrant of arrest at nahuli ngayon si Jinggoy Estrada at nakulong, itong 12 miyembro na mayorya ay magiging 11. So ngayon may tie po tayo, 11-11. Wala pong majority. Malakas po ngayon ang bidding power ng minorya. Kasi po, tabla sila Mag-walkout yung 11, walang quorum. Mag-walkout yung kabilang 11, walang quorum. So kailangan nila mag-meet halfway. Ngayon po bulong-bulungan, meron daw pong mga tatalon, si Loren, na alam naman natin talagang kasamahan niya ng mga minorya noon pa. Siguro dahil sa nangyayari sa kanyang anak, doon sa patuloy na pagbanat ng kanyang anak sa administrasyon, at lumalabas na talaga makaduterte ang kanyang anak, siguro dahil doon, kaya lumipat siya sa kabila. Pero simula lumipat siya, 2 linggo na nakakaraan, sunod-sunod ang hindi magandang feedback. Hindi lamang sa Senado, kundi ng mamamayang Pilipino sa kanya mismo dahil sa kanyang ginawang pagtalon, bakod. Pero bagamat yan ay politika, maaari talaga at inaasahan talaga may mga maglilipatan kung sakaling hindi na magkakasundo doon sa prinsipyo kanilang pinaniniwalaan o pinaninindigan. At yan nga po, kung mangyayari si Loren Legarda lilipat, ito pong 11 na minority ay magiging 12 at ang majority ay magiging 10. Bagamat majority pa rin sila dahil ang Senate President ay kanila, dahil si Alan Cayetano hindi mapapalitan kung walang 13 boto ang minorya. Kailangan po ng 13 majority ng 24 senators. So kailangan nila 13 kung 12 lang sila, hindi pa rin po nila mapapalitan ang Senate President. Bagamat 10 na lang ang hawak ni Senate President, siya pa rin ang uupo. Kaso nga lang, ang lalabas doon, lame duck siya. Wala siyang magagawa. Bakit? Ng numero, nasa 12 na Kaya nilang ideklarang, kahit pag nagbotohan, kaya nilang ideklarang
vacant ulit lahat ng chairmanship at kunin nila lahat ng chairmanship. Wala magagawa sa president, araw siya sa botohan no? Lame duck ang kanyang leadership. Kumbaga, ngayon po dun sa 10 na yon, kasama si Alan Cayetano, hindi pa po natatapos dun yung sitwasyon. Dahil natatandaan po natin na sinabi nila ng ombudsman ay nakahanda o inihahanda na ang kasong plunder laban naman kay Joel Villanueva. Dun pa rin po yan dahil sa flood control. So lalabas ngayon yung 10 ay siyam na lang ang natira sa mayorya. At dahil siyam na lang yan, mas lilit ang kanilang kapangyarihan sa voting power, maaaring magtalunan pa ang iba dyan. Tandaan po natin na nasangkot si Chis Escudero dito sa kaso ng flood control, pero wala pa siyang official na kaso. Yan ay posible pa rin tumalon dahil hindi nga nakikita sa Senado mga nakaraan mga nagkagulo at bali-balitang inalok niya ang minority na sasamahan niya kung siyang babalik na Senate President na tinanggihan naman ng minorya. So sa madaling sabi, pwede talagang tumalon to, may posibilidad talaga. So pag nagkataon yon, tumalon siya, yung 12 ng minorya magiging 13 na. Sa pagkakataong yun, pwede na sila mag-elect ng kanilang Senate President. Matatanggal na si Alan Cayetano bilang Senate President dahil yung siyam ay magiging 8 na lang ang bilang nila. Pero hindi pa natatapos doon ang kapalaran ng mayorya ngayon. Dahil sa 8 natitira, nakahanda na rin ang kasong plunder laban kay Rodante Marcoleta. Dahil sa 75 million pesos na tinanggap niya. At itong mga kasong to galing to sa mga bibig nila, sila mismo umamin sa kanilang mga interview. Tandaan po natin, sinabi niya, yung inabsuelto siya ng COMELEC dahil wala namang election offense sa pagtanggap niya. Dahil ang sabi niya, wala sa kanyang SOSE o doon sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures yung 75 million dahil hindi niya yun natanggap within the period of election campaign. Hindi niya yun natanggap ng panahon ng election, kumbaga. Natanggap niya yun prior, bago election. So nakalusot siya sa COMELEC dahil walang siyang nilabag, kumbaga, sinasabi ng COMELEC patungkol sa election proper. Pero, ang pagkakamali niya doon, dahil sa sinabi niya ngayon, napunta siya sa mas mabigat na problema. Naging plunder ngayon. Bakit po? Kasi po, nakaupo siyang congressman noon. Nagbigay si Mike Defensor di umo sa kanya 30 million. Inamin naman ito ni Mike Defensor. At yung isa ay nagbigay ng 25 million at yung isa ay nagbigay pa ng 20 million. 75. Bagamat sinasabi nilang walang kapalit, sinasabi nilang walang kasunduan kung ano man ang pwedeng gawin ni Marcoleta para sa kanila, kaduda-duda pa rin ang ganong kalaking halaga sa magkakaibang araw, sa magkakaibang tao, bilang ikaw nakaupo, lingkod bayan, biglang congressman. Maaaring sa mga susunod na panahon, maka-apekto yan sa iyong pagdidesisyon kung yan ay may ilalapit sa iyo. Kaya dapat maimbestigahan, kaya yan nakahanda na rin daw ang kaso dyan. Plunder. Wala pong bail yan. So lalabas po, makukulong po yan kasama nila Jinggoy. So yung 8 magiging 7. Ganun ang sitwasyon ng mayorya. So may 13 na ngayon, kung ito magiging sitwasyon, 13 ng minorya, o bagong majority ngayon, nila Tito Sen, at 7 ngayon na naiwan doon sa kabila. Yung 7 yun, hindi pa rin natatapos. Dahil si Robin Padilla hindi pa rin natitigil sa kanyang mga kapalpakan. Yung kanyang obstruction of justice na posibleng kaharapin dahil sa kanyang pagtulong, pagtago, aiding and abetting pa nga sa may international warrant na si Bato de la Rosa. May mga ebidensya naman yan at sa kanya mismo, namin niya, sumabay sa kanya. Bagamat sinasabi nila na sa Senate custody, dapat binabantayan niya kung Senate custody. Kaya damay din dyan si Alan Cayetano. So pag nagkataon, yung 7 magiging 5. At hindi pa natatapos doon dahil si Camille at si Mark Villar may kinakaharap din, posibleng kaharapin yung mga kaso doon sa kanilang market manipulation. At si Mark Villar naman, doon ay, tandaan po natin, dati pong DPWH secretary to. Dati siyang DPWH secretary. Kung tatalon sila sa kabila, hindi natin alam. Pero sinasabi natin,
pakonti dahil sa kagagawan din nila. At huwag po natin kakalimutan, co-perpetrators po. Co-perpetrator si Bongo doon sa kaso sa ICC. Kung si Bato de la Rosa ay may warrant of arrest ng International Criminal Justice o Criminal Court, malamang sa malamang magkakaroon din si Bongo. Dahil siya ay kapareho ni Bato de la Rosa doon sa kaso. So lalabas niyan, mauubos talaga itong mga to kung ito ang trend ng kanilang mga kaso. Ngayon, sa susunod ko pong video, ipapaliwanag ko po bakit hindi pwedeng sabihin na pinupuntirya ang majority ngayon ng administrasyon. Papaliwanag ko po yan sa susunod kong video, pero bago po yan, sana po mag-subscribe po kayo, mag-comment, mag-like. Maraming salamat po sa inyo.